Yung tanong po kasi na pabor o hindi, immaterial na po sa aming mga member of the House yan eh. Bakit ho? The Vice President has already been impeached. Ibig sabihin po, na-impeach na sa ng House ng 19th Congress. Yung articles of impeachment po, supposedly, nandoon na sa Senado. So wala na pong bearing kung tatanungin nyo kami, ikaw ba, pabor o hindi, na-impeach na po si VP. So kailangan na pong mag-trial sa Senado. Ito po ang tingin namin dyan. Alam niyo po, si Vice President Sara Duterte herself said, she is more than willing to face the trial. Bakit hindi hindi agad kinonvene ni Senate President Chis Escudero? Kaya anong nangyari po, nagkandaletse-letse, nagkagulo-gulo. Kaya po kami na nasa 20th Congress, hindi po namin maunaw, tatawid ba sa atin? Tatawid ba sa atin yung impeachment o hindi? Kasi na-impeach na ng 19th Congress eh. So ang kailangan na lang po, yung trial doon sa Senado. Ngayon po, patungkol dyan, we are for accountability. Dapat, natin yan, ituloy natin yan. Kasi gusto rin ng mamamayang Pilipino at ng mga manggagawa na malaman kung ano ba talaga yung katotohanan. Let us take note of this. The trial is not tantamount to conviction. Ang pagkakaroon ng trial ay hindi pa yan conviction, hindi pa rin acquittal yan. Kaya nga po magta-trial eh. Kasi pakikinggan yung isang panig, pakikinggan yung isa pang panig. Then from there, yung mga senator judges, they shall make their decision based on the merits. Kaya kami sa kamanggagawa, sinasabi natin, mag-base tayo sa merits. Si Vice President Sara Duterte, sinasabi niya, ready kami humarap dyan. Ready kami humarap dyan. Bakit hindi? Ngayon po, debate pa eh. Debate pa hanggang ngayon, mag-dismiss ba? Magkakaroon ba ng trial o hindi? Sundin na lang po natin yung nakasulat sa konstitusyon, di po tayo maliligaw. At pagdating po dyan, tanggalin muna natin yung politically charged na pagtingin natin doon sa bagay. Sunod lang muna tayo sa kung ano nakasulat sa batas, sa konstitusyon. Sundan lang muna natin yun. Kasi again, ang trial ay hindi pa conviction or acquittal. Ang problema ni Senate, pansin niyo po, medyo nakatutok ako kay Senate President Chis, no? Binabanatan natin si Senate President Chis Escudero kasi siya po ang may cause ng gulo na yan eh. Siya po may cause ng gulo na yan eh. Hindi po siya makapagkaroon ng decision niya na this is the decision of the Senate as an impeachment court. Susundin niya lang yung nasa batas. I-dribble. Bakit? Meron po bang pinoproteksyonan si Senate President? Meron po ba siyang sinusunod na instructions? That's for him to answer. But for us as members of the 20th Congress, we will respect what is written on the law. Pero hayaan po muna natin gumulong ang proseso sa Kongreso para sakaling pumasok sa unang pagbasa, ikalawang pagbasa, tignan po muna natin. Pero just to be honest with everyone, wala rin naman po kaming ilusyon na magiging madali yan na kinaubagahan, walang kaabog-abog, ipapasa na agad yan sa una, ikalawang pagbasa. Matatagalan po yan.